Tito, I miss you so much po. Narinig kong bigkas ni Jomaro sa lalaking may kargar-karga sa kanya. Hindi ko naman napigilan ang sarili ko. Natitigan ang itsura niya. Kamukhang kamukha siya ni Jiho. Pero parang hindi naman siya si Jiho. Narinig kong tinawag siya ni Jomaro sa pangalang Jared kaya malabong si Jiho nga ang taong yon. Pero sino siya? Bakit halos kamukha niya si Jiho? Sweetheart, nandito ka lang pala. Natigil lang ako sa pagtitig sa gawin nila Jomaro nang marinig kong boses ni Carson. May hawak na siyang isang inumin at kagad niya namang inabot sa akin. May bata kasi ako nakita kanina na palusong sa dagat. Sinakaluluhan ko dahil baka kung anong mangyari sa kanya. Kagad nasagot ko kay Carson. Sabay turo sa batang karga-karga na lalaki na hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung sino ba siya. Napansin kong tumitig din si Carson sa tinurukot napansin kong kaagad na napakunot ang noo niya. Si Jared ba yan? Narinig kong sambit na nagtatakang boses ni Carson. Muli ako napatitig sa gawin nila, Jomaro, at mukhang kilala ni Carson na lalaking yon dahil saktong pangalang binigkas niya sa pagtawag ng bata kanina tungkol sa lalaking yon. Sinong Jared? Nagtataka kong tanong. Si Jared, ang kakambal ni Jiho. Nakauwi na ba siya ng bansa? Bakit parang hindi ko yata ito alam? Muling sambit ni Carson. Napansin kong takang-taka siya hanggang sa naramdaman ko ang paghawak niya sa kamay ko. Kakambal siya ni Jiho? Kaya pala magkamukha sila. Kagad ko namang sagot, sabay tango. Alam ko may kakambal si Jiho pero hindi ko pa nakikita. Wala naman kasing Jared ang dumadalaw sa mansyon simula nung namasukan ako kina Ma'am Julian. Kaya hindi ko talaga siya kilala. Yes, let's go sweetheart. Lapitan natin siya. Loko itong taong ito Nandito na pala sa Pinas, hindi man lang dumalaw sa mansyon. Ang akala ko talaga nasa US pa siya Bigkas ni Carson at nakisabay na ako sa pagakbang niya. Palapit sa tinutukoy niyang kakambal ni Jiho na nuniabala na sa pakipag-usap kay Jomaro. Jared, pinsan, long time no see. Kagad na sambit ni Carson pagkalapit namin sa kanila. Kagad naman itong napalingon at kita kong pagkagulat sa mukha niya habang nakatitig kay Carson. Carson, long time no see. Happy to see you again. Nakangiting bigkas ni Jared pero halata sa mukha nitong pagkataranta. Napansin kong tinitigan ni Carson ng batang karga-karga ni Jared bago niya seryosong tinitigan ng pinsan niya sa muka. Anak mo? Alam ba to nila tita at tito? Diretsahan tanong ni Carson kay Jared. Napansin ko pang pagkagulat sa mukha nito sabay sulyap sa batang karga niya. Ha? Hindi. Kaagad na sambit naman ni Jared. Napansin ko pang kaagad na nagsalubong ang kilay ni Carson at seryosong tinitigan ng pinsan. Hindi. Paano hindi halos kamukha mo yung bata? Wala naman sigurong problema kung may anak ka na basta sabihin mo lang kila tita. For sure maintindihan ka nila. Sagot naman ni Carson na parang siguradong sigurado siya na anak nga ni Jared ang batang karga niya. Sa bagay kahit sinong tatanungin, mukha kasi talaga silang mag-ama. Halos magkahawig Hindi nga hindi ko siya anak at kung totoong anak ko siya, walang dahilan para magkaila ako ngayon sa'yo pinsan. Ewan ko sa'yo, nakarating ka na dito sa beach resort pero mukhang hindi pa alam nila tita na nandito ka na sa Pinas. Pati yata kakambal mo hindi niya alam Muling sagot ni Carson, hindi naman nakasagot si Jared kaya naman narinig ko pang malakas na pagbuntong hininga ni Carson. Pauwi ng Manila si Mommy at Daddy bukas ng umaga. Kung gusto mo, pwede kang sumabay sa kanila para hindi ka na mahirapan sa biyahe. Muling wika ni Carson sa kanyang pinsan. Thank you Carson. Pero wala pa akong balak na umuwi Kakarating ko lang din kanina dito sa resort. Pinsan, pwede bang makahingi ng pabor? Pwede bang wag mo munang banggitin kina mommy na nagkita tayo? Ang alam kasi nila nasa US pa ako Narinig kong sambit ni Jared na lalong kinagulat ni Carson. May reason ka? Anong dahilan mo? Hindi naman pwedeng pagbigyan kita sa hiling mo na hindi ko alam kung ano ba talagang dahilan. Sagot naman ni Carson. Saglit na natigilan si Jared bago namin napansin ang isang babaeng papalapit sa amin kung hindi ako nagkakamali sa siya sa mga staff ng beach resort dahil sa suot niyang uniform. Mama! Kagad naman bigkas ni Jomaro habang nakangiting nakatingin sa babaeng palapit sa amin. Ibinaba naman siya ni Jared kaya naman nagtatakbo ng bata palapit sa babae na kung hindi ako nagkakamali siyang ina ng tinutukoy ng bata kanina. Napansin ko pa na lalong nagsalubong ang kilay ni Carson habang nakatingin din sa babae bago niya ibinaling ang tingin sa kanyang pinsan. Gago ka talaga Jared. Alam mo bang kung saan-saan na hinanap ni Gio si Alma? Gulat na bigkas ni Carson sa kanyang pinsan. Nagulat naman ako.
Napatitig ako kay Jared bago ko tumitig sa gawin ng mag-ina. Kilala mo si Elma? Wala sa sariling tanong ni Jared kay Carson. Halata ang kaba sa mukha nito at seryoso namang tumango si Carson. Natural, ilang beses ko siyang na-meet nung girlfriend pa siya na kakambal mo. Lagot ka sa kakambal mo. Ikaw lang palang nakakaalam kung nasaan si Elma, tapos nagawa mong isekreto to sa kanya? Seryosong sagot ni Carson at tinapik niya pa sa balikat si Jared bago niya ako inakay palayo. Akmang hahabol pa sana si Jared pero tinawag na siya ni Jomaro. Ibig bang sabihin nito, posibleng anak ni Jiho ang batang yun? Nagtataka kung tanong kay Carson nang makalayo na kami kay Jared. Tumigil naman sa paghakbang si Carson at nakangiti akong tinitigan. Posible, noon pa man hindi na nagkakasundo sila Jared at Jiho. Magkakambal nga ang dalawa pero ang layo naman ng loob nila sa isa't isa. Mukhang may nagbabadyang malaking gulo sa pamilya nila Tita Miracle. Dalawa na nga lang ang anak nila, mukhang nag-aagawan pa sa iisang babae. Mahabang sagot naman sa akin ni Carson. Hindi ko naman mapigilan ng muling mapatingin sa kinaroroonan nila Jared. Nakausap niya na ang babaeng matagal na palang hinahanap na makulit na si Jiho. May bonus pa. Mukhang may batang involved. Sino kayang tati ng bata sa kambal? Si Jared ba or si Jiho? Kamukha kasi nilang dalawang bata eh. Siya ba talaga si Elma? Kilala mo siya? Nagtataka ko tanong kay Carson habang naglalakad kami sa maputi at pinong-pinong buhangin. Napapalingon pa ako kina Elma at Jared na puno ng pagtataka. Mukhang close ang dalawa base na rin sa nakikita ko. Napansin ko pa kanina na humawak si Jared sa kamay ni Elma na may nakaguhit na masayang ngiti sa labi. Yap, ilang taon na ding hinanap ni Jiho yung si Elma at mukhang mula umpisa alam ni Jared kung saan nagtatago si Elma. Baka nga siya pang dahilan kung bakit hindi mahanap-hanap si Elma eh. Sagot naman ni Carson sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Sobrang sama naman ang ugali ni Jared kung nagkataon. Nagawa niyang traidorin ang kakambal niya kaya malaking gulo talaga siguro ito. Kapag nalaman ni Jiho ang lahat-lahat, ano ngayon ang gagawin mo? Sasabihin mo ba kay Jiho ang nalalaman mo ngayon? Seryosong tanong ko kay Carson, huminto naman siya sa paglalakad kaya napahinto na rin ako. Napansin kong ilang saglit siyang tumitig sa akin bago nagsalita. Ayaw kong ako ang isa sa maging dahilan para magkagulong kambal. Hindi ko din alam ang gagawin ko. Gusto kong makausap na muna ng masinsinan si Jared bago ako gagawa ng desisyon. Sagot niya sa akin, hindi naman ako nakaimik. Hanggat maaari ayaw ko na sana siyang sumausaw muna sa problema ng iba. Lalo na't kagagaling niya lang sa matinding pagsubok sa buhay niya. Kaya lang, wala naman akong karapatan na pigilan siya, lalo na't kadugo niyang involved sa issue na to. Hayaan mo na muna. Nandito tayo sa beach resort na ito para mag-enjoy. Nakangiti niyang bigkas sa akin habang nagumpisa na naman kaming humakbang sa mahabang dalampasigan. Ang sarap ng pakiramdam na ganito, nakaka-relax sa mga nakikita ko sa paligid. Sobrang fresh ng kapaligiran at parang gusto ko magtagal sa lugar na to. Sana kapag ikasal kami ni Carson, dito na lang ang honeymoon namin. Sa isipin yun, hindi ko mapigilang mapangiwi. Honeymoon ang naiisip ko gayong hanggang ngayon mahapdi pa rin ang kabebe ko. Dahil sa walang sawang pag-angkin niya sa akin. Saka ko na nga lang siguro iisipin ang tungkol sa bagay na yan kapag makabalik na kami ng Manila. Sa ngayon gusto kong i-enjoy ang bawat minuto na kasama ang lalaking pinakamamahal ko, si Carson. Naglakad pa kami na naglakad hanggang sa nakarating kami sa may batuhan. Malayo na kami sa nagkakasayahang mga turista at palubog na rin ng araw. Lalong naging masarap sa pandama kong dampi ng hangin sa aking balat. Para bang napakayapa ng buong paligid. Kapag high tide, maraming mga turistang pumupunta dito para maligo. Wika ni Carson sa akin. Muli kong nilibot ang tingin sa paligid para kaming dalawa lang ang tao sa batuhan na ito. Mula sa kinatatayuan namin, kitang-kitang palubog na araw. Sobrang sarap sa mata. Feeling ko tuloy nasa isang paraiso kami. Kalmadong karagatan at parang nakikiayon ng panahon sa bakasyon naming ito. Doon tayo, sweetheart. Wika ni Carson sa akin, ilalalayan niya ako makaakyat sa mataas na bahagi ng batuhan. At lalo ko namang sa akin nasaksihan. Halos makita na kasi namin ang kabuuan ng isla. Ang ganda, itong paborito kong spot bago ako na-aksidente. Ang ganda, di ba? Wika niya sabay pagpag sa isang nakausling bato at inalalayan ako makaupo. Naupo na rin siya sa tabi ko at pinasandal niya ako sa kanyang dibdib. Hindi naman maalis-alis ang tingin ko sa papalubog na araw. May ilan pa akong nakikita ng mga ibon na nagliliparan sa kalangitan. Napaka-peaceful ng lugar at parang gusto ko na ditong tumira kasama siya. Para tuloy ayaw ko nang umalis sa lugar na to. Kaya lang hindi pwede.
Nasa Manilang trabaho ni Carson kung sakali. Alam ko matagal nang hinihintay ng Daddy Kyron tuluyang pagaling ni Carson para palitan siya sa posisyon sa kumpanya at ngayon tuluyang nakakalakad si Carson. Alam ko malaking bahagi ng buhay niya nang magbabago. Sana lang talaga hindi magbabago ang nararamdaman niya para sa akin. Kapag nasa labas na siya, alam ko may tsansa na siyang makahalubilo sa kapwa niya, lalo na sa iba't ibang babae. Mga babaeng kagaya niyang tinitingala sa alta syudad. Mga babaeng may pagmamalaki sa buhay. Hindi kagaya kung isang hamak na alalay niya lang. Sa isiping iyon, parang may matulis na bagay ang biglang sumundot sa puso ko. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit ba napaka-advance ko may isip? Wala pa nga pero bakit nasasaktan na ako? Sa bagay, posible naman kasi talagang mangyaring iniisip ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung mahal niya ba ako. Baka naman na-develop lang siya sa akin dahil akong palagi niya nakikita. Paano na kaya kapag may iba na siyang mga babaeng nakakasalamuha? Baka bigla niya nalang ma-realize na hindi niya naman pala ako gusto. Hey, may problema ba? Umiiyak ka ba? Bumalik lang ako sa wisyo nang marinig ko nagsalita si Carson. Nagtataka kung idinampi ang palad ko sa pisngi at ngayon ko lang napansin na lumuluhan na pala ako. Ha? Wala. Nadala lang siguro ko sa ganda ng kapaligiran kaya naging emotional ako. Pagkakaila ko sa kanya, ayaw ko din kasing sabihin sa kanya kung ano tumatakbo sa isipan ko. Ayaw ko sirain ang masayang bakasyon na ito dahil sa pagiging praning ko. Carson's POV. Gusto ko na pong mag-propose ng kasal kay Rosita. Seryosong pahayag ko sa mga magulang ko. Habang nandito kami sa rooftop ng villa. Bahagi ang villa na ito ng Velasco Sandoval Beach Resort pero off-limits ito sa mga outsider. Tanging legit na miyembro ng pamilya lang ang pwedeng pumasok. Kahit nga si Rosita bawal dahil hindi pa kami kasal. Kaya gustuin ko man nadalhin siya dito hindi pwede. Iniwan ko siya sa unit namin kaninang natutulog. Pagkatapos naming masyal sa dalampasigan, kumain lang kami at pumasok sa kwarto namin. Of course, nagtali kami at nakatulog siya. Sakto naman na nag-message itong si Mommy. Rules ni Mami Juliana na bawal ang outsider kaya wala akong choice kung hindi sundin. Idea niya naman kasi talagang pagpapadevelop ng resort na to. Mula sa kanyang malawak na imagination ng ilan sa mga disenyo kaya naman, wala akong magagawa kung hindi galang ang gusto niya. Isa pa, malapit ko na rin pakasalan si Rosita kaya malapit na rin siyang makapasok sa magagandang villa na to. Kasal? Carson, anak matagal na naghintay ang Sandoval Corporation sa'yo. And I think hindi ganun kadali ang pagpaplano ng kasal kasabay ng pagtitrain mo para pamahalaan ng kumpanya. Kaagad na sagot ni Mommy. Nagulat naman ako. Hindi pa nga ako nag-umpisang hawakan ng kumpanya. Ramdam ko ng bigat ng responsibilidad sa aking balikat. Ayaw ko din namang maging unfair kay Daddy dahil alam ko matagal niyang hinintay ang pagaling ko. Pero paano naman si Rosita? Papayag kaya siya na ipagpaliban na muna namin ang planong pagpapakasal? Nangako ako sa kanya na kapag tuluyan na akong gumaling, papakasalan ko siya kaagad. Pero paano naman ang hiling ng mga magulang ko? Kailangan ako ng kumpanya dahil gusto ko na mag-retire si Daddy. Gusto nilang magstay sa islang ito at i-enjoy ang kanilang buhay habang bata pa sila. We understand na mahal mo si Rosita at alam namin na mahal ka rin niya. Kaya lang hindi birong preparasyon ng kasal. Paano mo pagsasabayin ng pagiging husband mo sa kanya kung magiging busy ka na? Muling wika ni Mommy sa akin, kagad namang binalot ng lungkot ang puso ko habang ini-imagine ko na darating at darating ang araw na baka mawalan ako ng time sa babaeng mahal ko. Dad, Mom, I love her. Nag-promise ako ng kasal right after na gagaling na ako. Natatakot ako madismaya siya. Sagot ko naman, mabait si Rosita, maintindihan ka niya. Wala kang dapat na ikatakot. Dahil parang mag-asawa na rin naman ang turingan niyo, hindi ba? Mababawasan lang ang time niyo sa isa't isa pero nandyan ka pa rin naman eh. Sagot naman ni Mommy, hindi ako nakaimik. Isipin mo magiging kinabukasan yung dalawa. Kapag matutunan mo ng pagpapasikot-sikot sa kumpanya, itatransfer ko na sa pangalan mo ang lahat ng karapatan. Ikaw ang nag-iisang magmamana dahil hindi naman interesado si Julian. May sariling negosyo din ng asawa niya. Matagal na panahon kong pinaghirapan na mabuo ang kumpanya natin at sana mas lalo mo pang mapalago. Don't worry anak, kapag gamay ka na sa pagpapatakbo sa kumpanya, pwede mo nang pakasalan si Rosita kahit na ilang beses pa. Mahabang sagot naman ni Daddy. Dad, I understand pero hindi ba ako pwedeng humingi ng kahit 3 buwan lang? Gusto ko munang ibigay kay Rosita kung ano yung pinangako ko sa kanya. Nakikiusap kong wika. Kagad namang umiling si Mommy. Kung si Rosita ang iniisip mo, akong kakausap sa kanya. Mabait na batang girlfriend mo at naiintindihan ka niya.
Carson, this is your chance para ipakita sa lahat ang kakayahan mo. Sagot naman ni Mommy. 1 year anak, 1 year. Pwede niyo na pang planuhin ang kasal niyo. Alam namin na si Rosita ang isa sa mga reason kung bakit pinilit mong makalakad ulit. Hindi dapat madaliin ang kasal dahil nandyan lang yan. Nakangiting sagot naman ni Daddy. Kakausapin ko muna si Rosita tungkol dito. Ayaw ko maging unfair sa kanya, Dad. Mom, gusto ko ibigay ko ano pinaka the best sa kanya. Sagot ko naman. Ibigay? Why not? Bakit hindi mo tulungan ng pamilya niya? I-surprise mo si Rosita. Tutulungan natin ng pamilya na makaahon sa hirap na hindi alam ni Rosita. Para after a year kung sakaling dadalaw kayo sa lugar na yon, nasa maayos ng kalagayan ng mga magulang at kapatid niya. Sagot naman ni Mommy. Hindi ko tuling mapigilan ng mapangiti. Napaka-brilliant talaga nitong si Mami ko kung mag-isip. Bakit nga ba hindi ko gagawin yon? Family-oriented si Rosita and I think magdadalong isip din siyang magpakasal sa'yo kapag alam niyang hindi pa maayos ang kalagayan ng mga magulang niya. Ayaw niyang tumanggap ng pera mula sa atin na hindi niya pinaghihirapan. Kaya bakit hindi na lang muna yan ang gawin mo? Muling wika ni Mommy. Kung sa pautakan talaga, panalo tong ina ko eh. Ang galing mangumbinse. Right, why not? Okay ma'am. Gagawin ko yung suggestion niyo. Mabait si Rosita at maintindihan niya ako. Kayo na rin ang nagsabi na parang mag-asawa ng turingan namin. Nakangiti kong sagot. Gusto ko na rin na kapag ikakasal kami ni Rosita, nasa maayos na kalagayan ng lahat. Ayaw ko may agam-agam sa puso niya. Gusto kong buo ang decision niya na kapag magpapakasal kami, mabilis lang 1 taon at hindi na gaano ako kaabala. Pinapangako ko na hindi ako magkukulang na iparamdam sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Alright, payag na po ako. Bigyan niyo lang po ako ng 1 week na ma-enjoy namin dalawa ni Rosita ang isla na to. At pagkabalik ko ng Manila, sasabak na ako sa trabaho. Sagot ko sabay tayo. Napansin kong pagguhit na masayang ngiti sa labi nila Mommy at Daddy. Mukhang masayang-masaya sila sa decision ko. Thank you anak. By the way, pwede mo bang dalhin si Rosita dito sa villa tomorrow morning? Magpapahanda ako ng masarap na pagkain. Nakangiting sagot ni Mommy. Nagulat naman ako. Po, pwede po si Rosita. Akala ko po'y bawal ang outsider. Nagtataka kong tanong. Gusto kong bigyan ng exemption si Rosita. Nakangiting sagot ni Mommy. Sabay naman kami napahalakak ni Daddy. Ang gulo din itong Mommy ko eh.